Alin po natin ang Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na Na may may gawa gawa ng ng langit langit at at lupa. lupa. Sumasampalataya Kaya naman ako ako kay kay Kristo, Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon Panginoon nating nating lahat, lahat. Nagkatawan nagkatawang tao tao siya siya lang lang ng ng Espiritu Espiritu Santo. Santo. Nanganak Ipinanganak ni ni Santa Santa Maria ang Mariang Berhen, Birhen. Pinagpakasakit ipinagpakasakit ni ni Poncio Poncio Pilato, Pilato. Ipinako ipinako sa sa krus, krus, namatay, namatay, inilibing, inilibing, nanaog sa nanaog sa kinaroroonan ng kinaroroonan ng mga mga yumao. yumao, na Nang may may katlong katlong araw araw na na buhay buhay na na maguli, magmuli, umakyat umakyat sa sa langit, langit, naluluklok naluluklok sa sa kanan kanan ng ng Diyos Diyos amang amang makapangyarihan. makapangyarihan sa lahat. Doon Doon magmumulat nagmumula ang paririto paririto, at maghuhukom hukom sa sa nangabubuhay nangabuhay at at nangamatay nangamatay na na tao. tao. Sumasampalataya Sumasampalataya naman naman ako ako sa sa Diyos Diyos Espiritu Espiritu Santo, Santo, sa sa banal banal na na simbahang simbahang katolika, katolika, sa sa kasamahan kasamahan ng ng mga mga banal, banal, sa sa kapatawaran kapatawaran ng ng mga mga kasalanan, kasalanan, sa sa pagkabuhay ng pagkabuhay na muli ng maguli na namamatay nangamatay na na tao, tao, at at sa sa buhay buhay na na walang walang hanggan. hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amin. Ang mga misteryo sa luwalhati, ang unang misteryo sa luwalhati, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amin. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong higit na ngailangan ng iyong awa. Ang ikalawang misteryo sa luwalhati, ang pag-akyat sa langit ng Panginoong Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami pahintulot sa tukso at iyadyam kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Jesus. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Bagyong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Jesus. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong higit na ngailangan ng iyong awa. Ang ikatlong misteryo sa luwalhati, ang pagpanawag ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para na sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Iwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amin. O Jesus O ko, Jesus ko, patawan mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong higit na kailangan ng iyong awa. Ang ikaapat na misteryo sa luwalhati, ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag po kaming ipahintulot sa tukso at iyagyam kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo,
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Balhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong higit na ngailangan ng iyong awa. Ang ikalimang misteryo sa luwalhati, ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at magpakailanman. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon, magpakailanman at Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon, magpasaw. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-unang ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amin. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong higit na ngailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga po ang tinatawag namin, ipinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntungang hininga namin ng aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka matapos siya rin pagpanaw sa amin, ay ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. O Diyos na ang kaisa-isang mong anak sa pamamagitan ng kanyang buhay, Pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ay pinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipinagkaloob mo po, isinasamo namin na sa aming pagninilay nito mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo, ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman, at makamtan namin ang kanilang ipinapangako, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Magandang Good umaga morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa, ang ikasyam na araw ng Misa de Gallo. Ang ating mass sponsor ay sina Rodolfo at Veronica Rivas and family. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Jovi Badad and Mirna Flor para sa kanilang wedding anniversary. Sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Israel Castro Cruz. Magsitayo po ang lahat.
At ngayon po ay sisindahan natin ang ika-4 na kandila sa korona ng Adbento. Ama, sa nalalapit na pagtatapos ng paglalakbay namin sa panahon ng Adbento, sinisindahan namin ang kandila ng pag-asa, kapayapaan at galak. At ngayon ay sinisindihan namin ang kandila ng pag-ibig. Gawaran mo kami ng lakas ng loob na magbahagi ng pagmamahal. Pagmamahal para sa buhay at sa nilikha. Pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal. Pagmamahal sa mga mahihirap. Taus-puso kaming nagpapasalamat para sa pag-asa na inihandog ng iyong anak, para sa kapayapaan na kanyang ipinagkaloob, para sa kagalakan ng iyong espiritong ibinuho sa aming mga puso, at para sa pagmamahal na nagliligtas at naghahatid sa amin sa daan patungo sa iyo. At tayo pong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinumang pinapapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil
Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa kalahati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawan tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, sama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Iminumungkahi ni David na magtayo ng gusali o templo para sa Panginoon. Subalit pinili ng Panginoon na itayo ang kaharian ni David at sa kanyang angkan magmumula ang Mesiyas, ang maghahari at tutubos sa Israel. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kaniyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kaniyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom sa kanila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, "Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin." Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, walang maliw,
pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang mali, ay lagi kong sasabihin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangako, iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo walang mali, ay lagi kong sasabihin. Ako'y tatawagin, Ama ni at Diyos, tagapagsanggalang ni at manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mo walang mali, ay lagi kong Ang planong pagliligtas ng Panginoon na nakakubli sa mahabang panahon ay naihayag sa pagdating ni Hesukristo. Ito ay ibinunyag hindi lamang sa inirang na bayan, kundi pati na rin sa mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya'y ukol ang papuri magpakailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, pinati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wikan niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagumilahanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Pagiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Paghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pumalakpak lahat ng nakakumpleto ng simbang gabi. Okay. So, marami pa rin, ano? At syempre, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nakumpleto natin ang siyam na simbang gabi. Ito yung pagbibigay natin ng available time o quality time sa Diyos. Alam nyo, sa masyado nating pagiging abala, lalo na ang mga magulang sa kanilang pagtatrabaho, masyadong abala, nawawala na ng availability o available time sa Diyos. Ganun din yung mga anak natin, yung mga kabataan sa kanilang pagtatrabaho, nawawalan din ng oras sa kanilang pamilya. Availability, yung laging pagiging handa o merong kahandaan na magbibigay ng oras at panahon. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ang mahal na Birhen ay nakatanggap ng mabuting balita mula kay Anghel Gabriel na siya ay magdadalang tao. May mga pagtatanong man sa kanyang isip at puso, sa kanyang murang edad, hindi niya ito nauunawaan. Pero yung kanyang pag-oo sa kagustuhan ng Diyos, yung laging may kahandaan o available lagi sa Diyos. At hinayaan niya na gamitin o gawing instrumento siya ng Diyos. Yung kanyang piyat, yung kanyang pag-oo sa plano ng Diyos. Yung salitang pag-oo niya, biglang nabago ang kasaysayan ng sangkatauhan. Ngayong huling linggo ng panahon ng Adbento, pagnilayan natin ang salitang availability o yung kahandaan. Una,
kahandaan na makinig, availability to listen. Kung nakikipag-usap tayo sa ibang tao, dapat hindi lang puro tayo yung nagsasalita. Dapat meron din tayong kahandaan na makinig. Ganun ang komunikasyon, yung pagkikipag-ugnayan. It's a two-way process. May nagsasalita, may nakikinig, at syempre, in between, merong message na ipinararating. Ano yung mas marami sa inyo? Tenga o bibig? Ano bibig? Mas marami sa inyong bibig? Ano mas marami? Tenga. Ilan ang tenga? 2. Ilan yung bibig nyo? 5? Ilan? 1 lang. Ibig sabihin, dapat mas lamang ang pakikinig. Ang pakikinig ay hindi lang paggamit ng tenga. Kasama na dito yung ating ibang senses. Ang isa sa mga problema natin ngayon, nakikinig tayo para tayo ay makasagot. Hindi tayo nakikinig para tayo ay makaunawa. Kailangan natin ng full attention at yung buong puso natin sa pakikinig. Ang iba po kasi ganito sige, pakinggan na lang natin para tapos na ang usapan. Sana, katulad ni Maria, we're always available and ready to listen. Meron tayong kahandaan na makinig. Ang daming sinabi ng anghel. Pero anong ginawa ni Maria? Nakinig muna siya at dun lang siya nagtanong. Matapos magsalita ng anghel, dun lang siya nagtanong. Nagpakita sa kanya ang anghel Gabriel, nagsalita. May takot man, no? May mga pagtatanong man sa kanya, pero naging klaro ang lahat dahil siya ay nakinig. At doon niya naunawaan ang lahat-lahat. Nakinig siya para maunawaan niya ang mangyayari, ang plano ng Diyos. Sa pananalangin, mahalaga din ang pakikinig. Hindi yung puro tayo ang nagsasalita sa harapan ng Diyos para mas nauunawaan din natin ang kanyang mensahe at mga plano. Pangalawa, merong kahandaan na makatagpo ang Diyos at ibang tao. Availability to encounter God and others. Hindi lang ito pagtatagpo, no? Yung simpleng pagtatampo. Napakaganda lang salitang paggamit ng encuentro. Hindi yung encuentro na yung dalawang gang, no? Mag-aaway. Encuentro, pagtatagpo. Hindi lang basta makita ang ibang Diyos sa tao, kung hindi encuentro ng buhay. Yung buhay na malaliman, merong ugnayan, merong pag-iisa. At tuwing binibigyan natin ng oras, ang Diyos, ang ibang tao, nakikita din natin na nagsasalita at naririnig natin sa kanila ang Diyos. Pero aminin natin, katulad ng sinabi ko kanina, sa sobrang pagiging abala natin lahat, namimiss natin yung oportunidad, yung pagkakataon na makita ang presensya ng Diyos sa ating kapwa. Sa ating mga magulang, hindi po masama ang paghahanap buhay. Ang iba po sa inyo, aalis, madilim pa, madaling araw. At uuwi kayo, gabi na, ang mga anak natin, aalis tayo, tulog pa. Pag-uwi natin, gabing-gabi na, natutulog na. Dito, masasabi natin na nawawala na yung encuentro, no? Ng magulang at ng mga anak. At nasasabi natin, ibang-iba na yung mga kabataan ngayon. Ibang-iba na sila. Kasi baka hindi natin nagagabayan tayong mga magulang. Nandito ba ang mga kabataan ngayon? Nagsisimba? Meron nagsisimba, nagdadaldalan sa labas. Diba? Paano yun? Nagagabayan ba natin ang ating mga kabataan? At sa mga anak, we are so busy growing up
And we often forget that our parents are also busy growing old. Nung bata ako, nagmamadali akong tumanda para maunawaan ko ang lahat-lahat. Ay, hindi na ako mapagalitan. Nagmamadali akong tumanda. Pero hindi ko namamalayan na pag ako pala'y tumatanda din ang aking mga magulang at doon nagkakaroon ng sakit. At ang nakakatakot, napapalapit sila sa kamatayan. Kaya wag po kayong tutulog-tulog, makinig kayo. Kasi pag nahulog kayo dyan ngayon sa upuan, sinasabi natin, baka ibang inkwentro. Mainkwentro nyo na yung Diyos talaga sa buhay ninyo. No? Wala na. Nawawala na yung inkwentro natin sa ating kapwa, sa ating pamilya. Ang pamilya natin ngayon, hindi na nagkakatinginan sa mata dahil sa sobrang abala. O kaya naman, kapag kakain, ang kanilang mga mata, saan nakatuon? Hindi sa kinakain no? Makikita mo, may pagkatsismoso kumisan. Pag sa isang restaurant, kakain ng pamilya, tahimik. Wala nang usapan. Pagtapos na kumain, ano nang gagawin? Kukunin na yung yung bill. Yung bill ba yung kinukuha? Ano yung kinukuha? Yung cellphone. Doon na nakafocus. Sayang. Sayang yung inkwentro ng pagkakamustahan. Ang mga magulang, paano ba yun? Di ba dapat kinakamusta natin sila, especially during dinner time? Doon lang yung pagkakataon na nagkakasabay-sabay. Kinakamusta ang buong maghapon. Kamusta ba anak? Ano ang nangyari? Pero nawawala ito. Ang pamilya natin ngayon, sabi nga, kanya-kanya na tayo ng direksyon. Kung anong trip mo, o sige, doon ka na lang. At hindi na natin napapahalagahan ang buhay ng bawat isa. Ano yung inkwentro ng buhay? Sa mga anak dito, habang may panahon pa, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Ito yung kinaiinggit ko ngayon. First time namin magpapasko ang pamilya nang wala ang nanay. Kaya ngayon, kayong mga meron pang parents, bigyan nyo na ng todo. Mahalin natin sila. Hindi man natin naiunawaan ang kanilang mga paggagabay, pagtatama, pero walang magulang. Hindi man sila perfecto, pero perfect yung pagmamahal na binibigay nila sa atin, pati yung paggabay nila sa atin. Si Maria, hindi lang siya nakinig, pinabayaan niya na maingkwentro yung mabuting balita na dala ng anghel. Kaya dito, si Maria, napuspos ng grasya dahil hinayaan niya na maingkwentro ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi lang inkwentro pa, palalimin pa natin, pinatira niya sa kanyang sinapupunan ang Diyos. At makalipas ang 9 na buwan, pinulaga tayo. Dahil iniluwal ni Maria ang Mesiyas. Dito na inkwentro ng sangkatauhan ang Mesiyas. Ang dating Diyos na nakatago, ang dating Diyos na hindi nakikita ang mukha, ang Diyos na nakadistansya at walang pangalan, dahil sa pagkaluwal ni Maria kay Kristo, ang Diyos na ito naging sobrang lapit sa atin. Ang Diyos na ito nagkaroon ng pangalan. Anong pangalan niya? Jesus. Hindi, ang apelyido niya Christ. Christ ba? Hindi. Merong isang obispo, Ang apelyido daw ni Mary ay hindi Christmas. Wala pong apelyido si Maria. Nandoon yun. Makita sana natin yun. Yung merong kahandaan. Dahil kay Maria, ang Diyos na ito, nangahawakan natin sa banal na Eucharistia. At ating siyang kinakain. At naiinkwentro natin siya sa ating buhay, sa ating sistema, kapag ating siyang kinain, dahil ang hatid niya ay buhay na walang hanggan.
Ikatlo at panghuli, yes, matatapos na. May kahandaan dadalhin ang Diyos sa kapwa. Availability to bear Christ to others. Naging available si Maria, ang kanyang sinapupunan sa Mesiyas. At dito dinala niya ang magandang balita at si Kristo sa kanyang pinsang si Elizabeth. Diba yung enkwentro na ito, yung paglundag ni Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth. At nasabi ni Elizabeth, sino ako para dalawin ng ina ng aking Diyos? Sa pangyayaring ito, dinadala rin tayo ni Maria papalapit sa kanyang anak. Hindi lang sa panahon ng tagumpay, dinadala rin tayo ni Maria papalapit sa paanan ng krus. Dinadala rin tayo ni Maria sa banal na Eucharistia. At sa paghahanda natin, para mamaya, Noche Buena na, wala nang tulugan ito, hayaan natin na dalhin din natin si Jesus. Hindi man sa ating sinapupunan, kung hindi sa ating mga puso. At sa darating na Pasko bukas, iluluwal din natin si Kristo, ang Diyos na pinatuloy natin upang ating ibahagi sa ating kapwa. Bago sumapit ang Pasko, may mga pagsasakripisyo tayo na ginawa. Yung pagising natin ng napakaaga, yung pagligo natin, no? Kahit ang lamig-lamig, yung pagpunta natin ng simbahan, yung pagsisimbang gabi natin, no? Ang lahat ng ito. Bakit? Kasi gusto natin na maging available tayo. Yung gagawin natin ang lahat para sa Diyos. Si Maria, sa kanyang pagharap niya sa Anghel Gabriel, wala naman siyang ginawa. Ang ginawa niya, nakinig lang. Nag-inkwentro ang Diyos at ang tao. At nilala niya ito sa kanyang sinapupunan. Pero sa tagpong ito, ang Diyos naging aktibo. Ang tao, nakinig, sumunod, pero ang Diyos naging aktibo. Ang Diyos ang merong ginawa kay Maria. Ngayong siyam na simbang gabi na ito, ang Diyos sa atin nagiging aktibo sa inyong pagsisimbang gabi. Kahit tahimik lang kayo dyan, na walang kibo, at talagang natutulog na, buti na lang, Father, may belo, ano? Natatakpan namin yung mukha namin. Hindi halatang natutulog kami, o kaya natulo na. Buti na lang talaga may belo. E paano yung mga lalaki? Bahala na kayong dumiskarte. At bago pa man mangyari ang paglalakad ng anghel, ang Diyos ay may ginawang napakabuti na sa sangkatauhan. Merong kwento, si Junjun. Narinig nyo na ito, pero baka nakalimutan niyo. Sabi ng kanyang religion teacher, mga bata, magsisimbang gabi kayo, ha? Kasi kapag nakumpleto nyo yung siyam na simbang gabi, yung inyong ipinagdarasal, ipagkakaloob ng Diyos sa inyo. Si Junjun, nung sumapit ang simbang gabi, unang araw, very excited. Grade 3 lang si Junjun eh. Nasa 9 years old, no? Yung bata. Pangalawang gabi, simbang gabi, excited pa rin siya. Pangatlo, pang-apat, no, ganun pa rin. Pang-5, pang-6, excited. Nung pang-8 araw na, tinitignan niya yung ilalim ng Christmas tree. Naku po, parang wala pa yung regalo na dinadasal ko. No? Kasi inyo, nagbukas na no? Dapat mamaya pa. Pang-siyam na gabi na. Pag-uwi, no? Wala pa rin. Nagsimba na sila, nag-midnight mass, yung Christmas Eve mass. At pag-uwi niya, nanlaki ang kanyang ilong. Ilong ba yung lumaki? Ano yung lumaki sa kanya? Mata. Meron siyang nakita, nakabalot, ang laki ng pagkakabalot. Hindi halatang yun yung hiningi niya eh.
Ang ganda ng pagkakabalot. Alam nyo kung ano yung hiningi niya? Kung naaalala niyo yung kwento ko last year ba yun? Ano yung hiningi niya? Bisikleta yung hiningi niya. Sabi ng tatay niya, anak, ito yung regalo, hulaan mo, ano ito? Ano po yan? Hindi po halatang bisikleta eh. Kasi nakaribon lang, ano? At kinabukasan, raw ng Pasko, walang nagaganap na misa sa loob ng simbahan. Sakay ng bisikleta si Junjun, tinetest drive, parang sasakyan lang, no? Tinetest drive niya. Malapit lang yung bahay nila Junjun sa simbahan ng Solidad. Pumasok si Junjun sa loob ng simbahan. Nakabukas kahit wala pang misa, tanghali. Dumiretso siya doon sa may Belen. Nagpasalamat siya. Kuya Jesus, maraming salamat po sa bisikleta. Pagdating ng hapon, simula na uli ng misa. At yung parish priest, tinawag ng sakristan mayor, Father, meron pong nawawala. Sino nawawala? Si Junjun nawawala ng bait, no? Sino nawawala? May nawawala sa loob ng simbahan. Sino yung nawawala? Si Jesus doon sa may sabsaban. Nawawala. Po, sabi niya, sisimula na ang misa. Si Father naglakad-lakad. Nakarating hanggang pintuan ng simbahan. Merong katapat yun na plaza. At meron siya nakita na isang bata na lalaki. Nagbabike. At may nakita rin si Father. Tinawag niya yung bata, si Junjun. Tara dito. Tara. Hindi ikaw. Sabi niya, inaarte ko lang. Tara dito, Junjun. Pupunta yung bata Bibiyak ko yan ng bisikleta. Tara dito. Anak, tara. Tinalapit niya yung bata. At nagtanong siya, Anak, bakit mo naman kinuha yung ninyo doon sa may Belen? At ang sabi ni Junjun, Father, kasi po, kasabay po ng panalangin ko, nabigyan ako ng mama at papa sa Diyos din, pinalangin ko, nabigyan ako ng bisikleta. Pero ang pangako ko kay Kuya Jesus, na kapag binigyan ako ng bisikleta ng parents ko, ang una kong iaangkas ay siya. Mga kapatid, iangkas din ninyo ang Diyos. Isakay din ninyo ang Diyos. Tiyak, ang buhay natin, merong patutunguhan, merong direksyon. Kasi pag tayo lang, hindi kasama ang Diyos, yung wala tayong available time sa Diyos, tiyak, papalpak tayo. Tiyak, mabibigo tayo. Pero kapag inangkas natin, isinakay, isinama natin ng Diyos sa ating buhay, tiyak yan. Laging tagumpay. Magkaroon man ng mga problema sa buhay, mapagtatagumpayan. Marami mang mga pagkatakot. Kasi sa dala ng marami nating mga paghihirap, ng mga problema natin sa buhay, makakayanan natin. Kasi kasama natin ang Diyos. At pangangatawanan niya yung kanyang pagiging Emmanuel, ang Diyos na laging sumasa atin. Mga kapatid, tandaan natin, merong Pasko. Maniwala man kayo sa hindi, merong Pasko. Kung ayaw ninyong maniwala, wala kaming pakialam. Basta kami magpapasko. May Pasko kasi naging available o naging handa si Maria na maging ina ng Diyos. Merong Pasko kasi merong Diyos na naging laging handa na makinig sa ating mga reklamo, sa ating mga pinagdadaanan. Merong Diyos kasi naging available siya na maging tao na tulad natin, na pinili niya ang maging mahina, maging maliit na bata. Merong Pasko kasi, meron tayong Diyos na may kahandaan
na maengkwentro siya araw-araw sa banal na Eucharistia. Merong Pasko kasi, merong Diyos na laging may kahandaan na tayo ay patuloy na dalin sa buhay na walang hanggan. Tularan natin ang Inang Maria na tumugon at tayo man ay mapupuspos ng pagpapala. Kung gagawin natin sa ating buhay, ang laging merong panahon, oras, o yung lagi tayong available sa kagustuhan ng Diyos, it is more than a simple yes. Dahil yung pag-oo natin na maging lagi tayong handa sa kagustuhan ng Diyos. Dahil sa bawat pag-oo natin sa Diyos, libo-libo ang ating inihindian ng mga kasamaan at kasalanan. Mga kapatid, may Pasko. Ito yung diwa ng Kapaskuhan. Sana kung gaano laging available ang Diyos sa atin, maging available din tayo sa ating kapwa. Pakikinig, engkwentro, pagbabahagi ng Diyos sa ating kapwa. Pasko. Amen. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na spirito upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na spirito upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napabayaan, maramdaman nawa nila ang kalinga mo, Ama. Sa tulong ng mga taong nagmamalasakit, manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa nila sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinahaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ibig sa Diyos ang ating mga pangpersonal bilang Diyos. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama, tulad ni Maria, tulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay papanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang maglalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabi at nalalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami
pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagintapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang Birheng Soledad, sa San Jose na kanyang kabiyak puso, kay sana mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin, Diyos, ipahayag natin ang lakas. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihayag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging.
lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay isinilang ang poon, sasapsaban siya'y nakahinlay. Nagpahayag ang mga anghel malhati sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang biging na nagbigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananapik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng na siyang namamagitan magpaasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Bilang paghahanda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Kailangan na maisa ayos na
banal ng Diyos at tatanan. Halina't magbigay ng tayon sa kalooban. Punin siyang kailangan sa pagkatuloy ng ating simbahan. Punin biyaya, punin ng soledad, siyang magbibigay. Mga paanyaya, sinimulan na po natin ang misa nobenaryo para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Soledad. Ito ay hanggang sa ika-31 ng Disyembre. Pagdarasal ng rosaryo at novena sa ika-5 ng hapon na susundan ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Sa araw na ito, ang atin pong susunod na misa ay sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng gabi. Ang misa aginaldo naman ay sa ika-9 ng gabi. Ang atin pong banal na misa sa araw ng Pasko, ika-25 ng Disyembre, ay sa ika-9 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Mula po sa ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong, ang taus-pusong pasasalamat sa ating butihing paring panauhin na si Reverend Father Israel Castro Cruz. Maraming salamat po. Sa ating mas sponsor sa ika-9 na Misa de Gallo na sina Rodolfo at Veronica Rivas and family, maraming salamat po. Sa Legion of Mary, Catechist, Wyslep at sa lahat na nag-alay ng Christmas balls, maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. And congratulations po sa ating lahat na kumpleto natin ang siyam na gabi. At paniwalaan ninyo, makukuha ninyo ang mga pinagdasal, ang mga biyaya na hiningi natin sa Diyos. Amen? Palakpakan natin siya. Siyempre, ngayon pa lang, nais ko na kayong batiin ng isang maganda at mabuting Pasko sa inyong lahat. Dahil meron tayong Diyos na ang laging layunin ay maganda at mabuti. Merry Christmas po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo muli sa December 30, yung magnunovena, na? So kita-kita tayo doon. Lagi po kayong mag-iingat at sabihin na mamaya, magsasaya tayo lahat. Meron tayong maraming dahilan bakit kailangan tayo magdiwa, no? Ng Kapaskuhan. Dahil birthday ng ating kapatid, si Jesus Cristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsuyo po kayo habang ginagawa, kapaspas. Ang makapangyarihan Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon, ay hinihintay nating bumalik ngayon. Ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. Ay siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayain sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating na may katakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eucharistia. Kumayo kayo kasama ni Maria at paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.